Guys, welcome to my channel. Today magte-test drive tayo nito Hyundai Staria. Ang ite-test drive natin is itong top of the line na premium model na 7-seater. At ang price nito is about 3 million pesos. Ang design ng body kasi nito is based on unibody frame kasi yung unibody frames are much better for comfort and for driving dynamics as against doon sa mga ladder frames na tend to be heavy and require compromise for ride comfort. So halika, check natin kung ano yung driving feel nitong Staria. Simulan muna natin sa interior space. One thing that you'll notice really is ang ganda ng kanyang space. Mataas yung headroom, it's very roomy. Talagang very airy yung feeling inside. Marami din siya mga storage spaces tapos with ambient lighting pa all around the cabin. Ang isang maganda dito yung kanyang visibility kasi ang laki ng kanyang windshield. Tapos yung kanyang hood is sloping down. So kitang-kita mo talaga yung kalsada. Simple lang yung dashboard, malinis, nag-stand out lang yung kanyang instrument cluster na nakaangat, nakitang-kita mo, at saka yung kanyang head unit. Yung kanyang gear shifter is push button na. So, pupush mo lang kung drive, reverse, or neutral. Turning radius is average for a big van. At ang lambot ng manibela niya, ang feeling ko nga nagdadrive ako ng isang sedan, not a van. For a car like this na malaki yung body, maganda yung pagkakadesign niya. Bale, ang gaan niyang i-drive. I wouldn't mind driving this sa long drive. Maganda rin yung kanyang NVH, quiet yung kanyang cabin. Ang feeling ko parang nagdadrive ako ng gasoline engine kasi tahimik talaga siya. Hindi ko lang siya na-drive doon sa long stretches saka sa highway, Pero even here dito sa BGC area, yung road noise saka yung vibration and harshness, parang very minimal amount lang. So I suppose yung wind noise nito sa highway would be pretty much negligible. And looking back at the interior, it looks so good. Meron siyang tan Napa leather interior at siya nga pala 7-seater siya at meron siyang 12-speaker Bose sound system. At meron din siyang sunroof. Well-formed and contoured din yung seats niya and it will hold you really well even kung nagdadrive ka o pasahero ka. Okay, check natin yung engine. Ang engine niya is diesel. It delivers 177 horsepower. Tapos ang torque niya mataas, 430 Newton meters. Actually, maganda yung acceleration niya. Malakas yung engine. Feel na feel ko yung hatak niya. Tahimik yung engine. Ang feeling ko nga para siyang gasoline engine At saka it's mated to an 8-speed automatic transmission. Yung shifting niya is very smooth. So, kayang-kaya niya yung kanyang body. Nung pinrest ko nga yung gas pedal, ramdam na ramdam mo yung surge ng acceleration, ang lakas ng torque. By the way, ito nga pala is all-wheel drive. Although technically, it's a front-wheel drive, So, ang default niya is front wheel. And then, it engages the all-wheel drive as the need arises. And yun nga, ang ganda kasi all-wheel drive. Bihira yung van na all-wheel drive. So, I think yun yung one of the main advantage of this van over its competitors. So, very stable and planted talaga yung feeling niya kahit van siya. So, useful yan sa mga difficult terrains.
natin telescopic. Oo, ano. Telescope po siya. Max persons to rin kasi talaga dyan. So I can say that the power is adequate. Now, when it comes to the brake system, since malaki nga itong sasakyan, dapat maganda rin yung brake system, no? So when it comes to progression ng brakes niya, very linear and smooth ang progression niya. Yun nga lang, I'm expecting more aggressive feel ng konti. Kasi malaki itong vehicle eh. Gusto ko mas malakas ng konti yung brakes. And then, how about yung ride quality? Ang suspension kasi nito is MacPherson sa harap, tapos meron siyang 5-link coil spring at the rear. And also, naka-independent suspension siya dun sa likod. Hindi katulad nung sa Grandia na naka-solid axle dun sa likod. To be honest, I'm expecting more pagdating sa ride comfort niya. Since yun nga, naka-independent suspension siya at saka monocoque yung body niya, I was expecting more smoothness sa ride niya. Pero when it comes to absorption, when it comes dun sa mga bumps sa road or modulation, medyo may pagka-stiff siya. Pero I'm not saying hindi plus or sobrang stiff yung ride niya. It's actually comfortable but I am expecting more. Pero ang maganda naman doon is since medyo may pagka-stiff yung ride niya, very controlled yung body movements niya. So whenever you take a hard turn, very stable and very planted siya. And combine it with its all-wheel drive system, very secured and very stable yung feeling. Pagdating naman sa rigidness ng chassis, ito yung one of the concerns ko. Since malaki yung vehicle and monocoque siya, mararamdaman mo yung flex, especially kung marami kang isinasakay na passengers. So if you compare it with its main competitor, yung Hi-Ace Grandia, mas solid and rigid yung chassis nun. And also, I would like to add, pagdating sa tibay ng pang-ilalim, I think mas solid yung sa Grandia. Kasi ito parang very smooth eh. Hindi siya yung pwede mo bang pangbaragan. Parang nakakapanghinayang idaan ito sa mga rough roads, especially sa probinsya, sa mga bundok. While yung Grandia, pwede mo siyang ipanglaban ng baragan eh. But this is very good in city roads. Dun sa magagandang daan, dun sa mga expressway na smooth, yan ang maganda. So comparing it with the Grandia, parang ito is parang mas finesse siya. While yung Grandia is parang mas rugged. Okay, ang isa pa palang gusto kong i-point out dito, yung kanya mga glass windows. Ang lalaki ng mga glass niya. So, kitang-kita ka. Kasi mababa yung window line. So, kung wala kang tint, para kang nasa loob ng aquarium na parang pinagmamasdan ka ng mga katabi mo. So, kailangan talaga nakatint. Kasi pag wala, parang nakaka-conscious siyang i-drive. At saka pag malaki yung window glass, mas mataas ang heat infiltration. So, additional load dyan sa aircon. So, nag-provide naman sila ng sunshade dito sa second row hanggang doon sa third row. By the way, yung sunroof nga pala niya is dalawa. Isa doon sa harap at isa din dito sa may passenger side na pwede mo siyang i-open hanggang doon sa dulo. Ang isa pa palang gusto kong i-point out yung kanyang seating position. It's very comfortable dito sa driver
as well as dito sa rear passenger mo. Hanggang dun sa third row, very comfortable siya kasi ang laki ng legroom. And pagdating naman sa seat quality, it's actually good but not the best. And then yung instrument cluster niya is digital. Yung nakikita nyo yung dalawang bilog na yun dun sa instrument cluster for the speedometer and tachometer. Pag nagto-turn ka ng left or right, nag-show yung camera dyan, yung 360 camera, para makita mo yung, for example, yung gutter do sa kalye. So, it guides you. So, pag nagpihit ka sa kanan, magto-turn on yung camera, which is a nice feature. At ang isa pang gusto ko dito is meron siyang hood. So, kumbaga, yung makina mo nandun sa harap. Meron siyang engine bay na nasa harap. Hindi yung ibang van na nasa ilalim ng upuan mo, kaya mainit. That's one good aspect of this van. Overall, hindi ako nahirapang i-drive siya. Kasi pag sinabi mong van, diba, mabigat. Ito, surprisingly, very magaan siya eh. So, even yung parking, madali kasi may 360-degree camera. Saka kahit malaki siya, parang ang dali niyang i-drive. In fact, for me, pwede ko siyang i-daily driver. So, kahit matraffic siya, kasi nga maluwag siya, so very comfortable. Yun nga lang, pagka ganitong mga van, parang susceptible siya sa mga creaks, yung mga noise, saka mga rattle sa mga seats in the future, especially pag tumagal na. Especially kung halimbawa dalawa lang kayong nakasakay. Medyo susceptible siya sa mga noises. Pero normal naman yun sa mga vans kasi nga malaki yung cabin. So hindi mo siya talaga maiiwasan in the future. And pagdating naman nito sa Staria, okay naman yung build quality niya. So far, so good. Actually, if you're going to ask me if I would buy a van, I would choose this over the Grandia. Mas may dating siya kahit hindi siya perfect overall. And also, ang pinaka-controversial dito yung styling niya. It's quite unique, but meron siyang presence on the road. Even though hindi lahat mag-a-agree na maganda yung styling, you would still look at it on the road whenever you see it. So, merong impact yung styling niya sa tao. Whether it's good or bad, lilingunin mo pa rin siya kasi it's so unique. And also, I would choose the unique design and better handling over the old school look but plusher ride of the Toyota Grandia. But again, ang iisipin mo ngayon yung pricing. Kasi ngayon nasa 3 million plus na itong top of the line premium. Meron ding 9-seater na mas mura na 2.8 million. And then meron din yung middle variant, yung GLS, nasa 2.3 million. Merong mas mura pa yung entry level na commuter ang tawag, 11-seater yon na manual transmission. Ang price niya is about 1.8 million. Kaya lang, bare yun, tapos naka-steelies. At siya nga pala, if you compare yung price nito with the Super Grandia, almost the same siya at about 3 million. So, direct competitor talaga niya siya. Pero kung bibili ka nito, kuhanin mo na yung premium. Kasi ano naman to talagang parang lifestyle van to Parang premium talaga ang dating. Kaya nga binabayaran mo yung premiumness niya, kaya medyo mahal siya. So, ang dami niyang features. In fact, yung seats niya, maraming configurations and adjustment. Tapos, heated pa siya and cold seats. Tapos, meron pa siyang ottoman. So, talagang makaka-relax ka ng mabuti. Kasi may stretch mo yung paa mo ng mabuti. And before I forget, meron nga pala din siyang 6 airbags at saka 5-star yung rating niya sa NCAP. In short, this is a very nice van. So, kung gusto nyo ng premium van, ito ang marirecommend ko. Hindi siya kasing mahal nung Alphard o kaya nung Lexus. Okay, hanggang dito na lang. If you like this video, don't forget to like, share, and subscribe. Until next time, see you again in my next vlog. Bye!